morning mga ka-fishing. Ngayong araw ay gagawa natin ito ng product review. Ang ating in-order sa online store. Binili natin na Braid fishing line. Ayan. So guys, Ashcon fish. Ano? So ilagay ko na lang siya dyan. Super power, super fishing line, Ashcon fish, top, fishing wire, Braid times 4. Yan. Ito po ay 300 meters, 6 LB, 0.10 mm. Maganda siya, manipis, smooth. Pero may mga lumalabas ngayon ng mga times 8, times 9, times 12 na mga Braid. Pero ito ang binili ko, gawa ng malaki ang na-discount ko dito. Kasi ang price niya ay more or less 500 pesos. Wala pa po yung shipping fee. At bumaba siya ng mahigit 300 ata yon. Tapos hanggang sa nakita ko na lang sa sa cart na yung price niya ay nagbaba ng 98. So 98 pesos na lang, 300 meters. Kasi yung unang nabili ko na Ashcon fish 100 meters, so 140. Hindi pa kasama yung shipping fee. Ito, laki na tipid natin kasi 83 na lang nabili ko siya ng 83 pesos sa online. So, mayroon tayong butcher. Usually, ang 6 LB o 6 pounds with 0.010 mm ay kadalasan ginagamit ng mga angler sa ultralight gaming. Ang reel na nilalagyan nito ay pwedeng 1,000 series, 1,500, 800 series, 2,000 series, pero sa akin ay ilalagay ko siya dito sa dyan, ilalagay sa Ryobi na 2,000 series. Ito ay generic lang, hindi po talaga siya totally branded, imitation lang siya. Pero para medyo maganda-ganda ang kalidad kasi madaling masira, lagyan natin ng oil, tapos pinalitan ko siya ng ball bearing dito. Si plastic ang nasa loob niyan, guys. Hindi siya ball bearing. At sa kabila, yung luma kong reel na mayroong bearing, kinuha ko at ilinagay ko siya dito. Kasi ang ball bearing ng mga ganitong reel ay isa lang po. Kadalasan isa lang, nasa main gear lang. So mamaya i-spool ko siya dito. I-spool natin siya dito. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-spool na walang machine. So, gamit ko lang itong fishing reel at fishing rod. So pala guys, meron ako nabili na Ricky Maro. Maganda siya. Yan. Ito, naka-spool siya dito sa 500 HE na HE 500 na reel. So, yan, 100 meters. Kung kukumpara ko siya sa Ricky Maro na 4 times B breeding to, halos
manipis ng kaunti ang Ricky Maro. Parehas lang po ang kanilang strength. Ayan. So ito yung Ricky Maro. Ayan. Pinagtabi natin silang dalawa. Ayan. Mas manipis ng kaunti ang Ricky Maro. Pero yung strength ay parehas lang po sila, 6 LB. Kasi ginagamit ko siya sa pang ultralight nating rod UL. Pwede rin siya sa light at medium light na rod. Pero mas magandang gamitin kasi UL gaming tayo, ultralight ang gamit natin. Mas gusto ko siyang gamitin sa ultralight. At lalong-lalo na pag nagpipishing tayo, shore casting, kadalasan ginagamit ko sa shore casting, salt water. Pero ibay siya, medyo pinagkaiba lang ng 4 times PE braid sa times 8 ay yung times 8 medyo pabilog ang kanyang shape. Ito parang magaspang, tsaka mas smooth ang times 8 kasi yung strand niya, 8 strand, nakapulupot siya doon na parang mid stem ay pabilog. Ito parang medyo magaspang siya. At maganda rin ang Ascon Fish na mainline. So ayan mga ka-fishing, ang ang 6 pounds na mainline, kadalasan ito ay ginagamit ng mga angler sa shore casting. Iba po yung casting sa baiting weight. So sa casting, ang laro po ng casting, hagis, retrieve. So, ganon. Kaya, kung nylon ang gamit natin sa shore casting, madali po siyang mabuhol. At ito, mas magaan, mas tatapon po natin ng malayo ang ating bait, ang ating lure, ang ating pain. So, mas malaki ang tsansa na ma-strikean tayo ng isda. So, ayan. I-spool na natin to. So, ayan mga ka-fishing, i-spool na natin ang ating braid sa ating reel. Yung ating mainline, Ascon Fish na 6 LB 300 meters. At ito naman ang ating fishing reel na 2000 series Ryobi. Ganito lang ang ating rod. So, ganito lang yan mga fishing. Itong dulo ng ating fishing line, ang braid line ay pasok lang natin dito sa ring guide. Ayan. Tapos pagkapasok ay nakapitol natin. At tapos ay gagawa tayo ng double loop na gagawin natin slide knot. So, loop tayo ng isa. Ayan. Isang malaki, isang medyo maliit. Ayan. Kita ba? Ito. At ito. Dalawa. Itong dulo, kailangan ipasok natin dito. I-loop. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6. Yan. Tatlong beses lang mga
dito. Tapos ito ay ating hihilain dulo sa dulo. Ganyan lang po. Yun. So, meron na tayo look nut na adjustable. Adjustable po yan. Tuloy natin yung sobra. Adjustable siya, pwede nyo lakihan. Yung tapos ito ay open lang natin yung bill ng ating reel. Tapos ipasok natin dito yung ating adjustable nut. Ang iba naglalagay ng electrical tape. So ako hindi na ako maglalagay nang wala akong electrical tape. Pwede naman yan. Ayan. Hindi ko naikpitan kanina na masyado. Okay. Ating lock nut, adjustable lock nut. Lagyan na natin ito dito, naka-open yung bill. Lagyan natin ganyan. Ilain lang natin para pumasok sa ito. Na mahirap pag wala tayong electrical tape. Sarado lang natin yung ating bill ng ating bill. Yung bill ng kuryente ha. Tapos ito guys sa dulo. Kuha lang tayo ng basahan. Basahan dito. Pitin nyo to ng basahan dito. Ganyan. Tapos itong dulo, pitin nyo ng dalawang daliri nyo. Ganyan. Tsaka nyo i-reel. Para magkaroon siya ng tension dito sa line. At hindi. Para pag agis nyo ng lure, hindi kagad siya nagkakaroon ng wind nut na tinatawag. Spool natin. Tapos itong naka spool din sa ano na line ay hinahayaan ko lang siya dyan sa baba. Bahala siya kung saan siya mapunta. Huwag lang siyang bumalik doon sa pinanggalingan. So yan mga kapising, tapos na natin may spool yung ating 300 meters na Ashcon fish na PEB rig, 4 times PEB rig. So yan. Ito lang siya. Nga pala ang aking reel ay deep spool. Hindi po siya shallow spool. So kung nagustuhan nyo po aking video, product reviews, so bigyan nyo po ako na like and subscribe. Pindot na lang po na like and subscribe, pati na rin po ang notification bell. Hanggang dyan lamang po. Maraming salamat. Again, this is Fishing TV. Naway supportan niyo po ang aking channel. Maraming salamat po and God bless you.